Welcome to Tech AN. For today's video, gagawa po tayo ng Bluetooth speaker. So ito na po yung box. Nagawa ko na po yung box. So ready to install na tayo ng mga piyesa natin. Yan ito guys, oh. Ito yung likod, ito yung sa passive radiator. Ayan, naka-ready na yung mga parts natin. Ito bubuksan ko guys. Para titigtingnan natin yung loob. So ayan guys, oh, ganyan yung itsura nya. So, hindi ko na gaano pininturahan yung loob, importante naman yung labas. So ito guys yung speaker natin, oh. Medyo nakakabit na siya guys. So ito explain ko lang, ito yung battery natin. Then so yan guys, bali nagawa ko na rin yung battery, no, na series na natin siya. So ito yung positive, ayun yung positive. So ang ginawa ko dyan guys, negative, positive, kinunik ko dun sa kabila, negative. Then ito yung positive, tapos kinunik sa negative, tapos kinalabasan positive. So ganun lang ang pag series guys. So tatlong battery yan, tagti 3.7 volts. So yan, try natin i-tester kung 12 volts, kasi ang required ng amplifier natin guys is 12 volts. Siya nga pala guys, sa description lahat ng mga parts, may link tayo sa description, lahat ng ginamit kong parts. So ito guys, kinabit ko sa negative yung tester natin, then sa kabila naman yung positive. So ito guys, pakita ko sa inyo. Bale ito guys, so makikita nyo 12.4 volts. So 12 volts, nakabuo na tayo ng 12 volts battery. So wala na tayong problema sa battery guys. So ang gagawin natin ngayon, mag-install tayo ng wire, positive tsaka negative sa battery. Ito guys, pakita ko sa'yo, ito yung ano, yung parang BMS nya, tsaka may charging port na siya. So yan, kaya niya hanggang 5 volts to 24 volts. So yun guys, oh, yung specs, yung battery. Doon natin ikakabit yung battery guys. So yan, umpisa natin ng medyo mahirap to guys, magtalog. Meron talagang wire na pantalog guys pero ito kasi wala tayong cutter lang meron tayo. So guys, oh, kabila naman. Ayan guys, medyo mahirap pero kaya naman. Dali lang guys magtalog. Pwede rin gunting gamitin kung wala kayong cutter na ganito, o yung iba kutsilyo kutsilyo pa yung ginagamit. Pero okay lang, ang importante matalupan at buo yung wire nya. So yan, ikutin natin ganyan, tas syempre kailangan hinangin. Yan guys, hinangin ko lang. Kailangan guys, hinangin natin una yung wire. Lagyan natin siya ng lead, balutan natin siya ng lead para pag ikinasa natin madali na lang. So yan, kung pure copper, mas maganda pure copper guys yung wire natin, no. Wag yung yung peke. Kailangan copper talaga para madali kumapit yung lead. Ayan guys, hinangin na natin siya guys, no. Una muna sa positive. So dito guys, medyo mahirap siya kumapit, no. Gamitan natin ng nickel sheet. I-welding na lang muna natin. Pwede naman guys, optional to, or di kaya kaskasin nyo muna para mahinang yun, para kumapit yung hinang. Ito, welding natin muna guys, no. So yan guys, ayun, kung kumapit naman.
tsaka tayo maglagay ng ano, no, ng panghinang sa ibabaw para mamaya ikakasa na lang natin dyan. Ayan, kumapit na guys. So kabila naman, try natin dito sa negative. Yung sa taas guys, positive yun ha, tapos ito yung negative. Huwag kayong malilito dun. Ayan, kumapit naman siya guys. So dyan natin ikakasa yung ano, yung wire natin, no. Ayan guys, oh, konting ano na lang yan, no. Ayan, kagandahan guys kapag ano, kapag mayroon ng parehong nakakapit na LED kabilaan, yung wire tsaka yung pagkakabitan nyo ay konting dampi lang ng init, dikit na kagad siya. So madali lang talaga. So ayan, isa sa mga tips guys para sa mga beginners guys, no. Pero sa mga pro guys, alam nyo na yun. So ang tutorial lang naman na to ay para sa beginner or sa mga kung hindi nila alam kung paano yung mga diskarte. So panoorin nyo rin guys sa mga ano, mga gusto malaman yung diskarte ko sa paggawa ng Bluetooth speaker. So yung mga ano guys, andyan yung description sa baba, mga link na itong mga pyesa na pinagbibili ko. Ayan guys, 12 volts output nya, 12 volts. So ibig sabihin tinester natin yung wire, gumagana yung wire. So ngayon ikakasa naman natin dito. Pero bago yun, tanggalin muna natin tong nakakabit dito, yung naunang wire. Kasi tinesting ko na rin kasi to guys, syempre yung wire na ikakabit natin maganda-gandang klase na para pang matagalan na talaga, hindi siya iinit. Ito guys, kakasa na natin to dun sa ano, sa ano natin, sa BMS. Kagandahan sa BMS na to guys, meron na siyang charging pin. So alam niyo yung mga micro USB, isasalpak nyo lang dun, yung micro USB natin, magcha-charge na yun. So ang purpose nito guys, pwede ka mag-discharge, pwede rin mag-charge. So for example na ano yung battery nyo, no, na naubos na, so salpak nyo lang yung sa charging port, tas USB yung kabila, micro USB to USB standard. Ayun lang kailangan nating cable dyan. So para kahit na pag naka-charge guys, gumagana siya, nagcha-charge na yung battery, tas napagana nyo pa rin. So yun guys, so kinabit ko na sa negative tsaka positive nung ano natin, ng BMS. From battery to BMS tayo guys. So yan, same procedure lang guys, kailangan may LED pareho kabilaan para isang dampi na lang, dikit kagad siya. So testing natin guys yung output. Dito tayo magte-testing sa kabila, papakita ko sa inyo na may output na siya kung ilang volts. So yun guys, positive naman, may output na tayo ng 12 volts. So from yan guys ay ikakabit natin sa amplifier. Ito yung amplifier natin, yung may puti na yan. So dyan natin kakabit guys, oh. Ayan, from dito dun sa power, negative. Ayan guys, negative, yung kabila naman positive to positive. So ayan, kailangan natin ng wire guys, isa pang wire. Pero yung itim na yan, papalitan natin yan kasi medyo manipis yan. So ito, i-prepare na natin yung ano, yung wire natin guys. Ayan, nilagyan ko na guys ng ano yan, ng LED. So ayan guys, ganun pa rin pag positive, maganda i-color coded nyo. Katulad nito, itim to, so nilagay ko siya sa negative. May just sa BMS na yun guys, may kita ko yung plus, ayun yung positive, tapos pag may nakalagay na minus, ayun yung negative. So
madali lang, may identification naman siya guys kung saan nyo ilalagay yung wire. Ayan guys, oh, yung positive natin, yung red. Isang nakita nyo, isang dampi lang, no? Kapit kagad. Yun lang naman guys. Tapos itong dalawa na to, yung papunta sa amplifier. So syempre, tester mo natin kung gumagana. Dapat to may 12, ayun, 12 volts. O yun, 12 volts. Ibig sabihin, working from doon sa battery hanggang dito, working siya. Mayroon tayong out na 12 volts. Hindi naman bumaba. So ibig sabihin good yung BMS natin guys. So yan guys, so bali 6 yan. Yung sa kaliwa yung speaker, bali may mababasa naman kayo dyan guys yung sa amplifier na yan, sa mini amplifier na power. Medyo hindi lang kasi kita sa camera. Yung power yung dyan, para sa power kasi kailangan niya ng supply. Kakasalang natin na ganun guys, ipitin natin yung wire, tapos yan, kakasalang natin na ganyan, no? Ayan, nakasa na natin yung negative. Sunod naman guys yung positive. May gagawin tayo dito guys. So lalagyan natin siya guys ng switch. So ayan guys, meron na rin akong prepare na switch. Lalagyan natin siya ng ano, no, ng yung pang seal ng ano, para safe. Kailangan kasi yan guys, hindi pwede magdikit yung dalawang yan eh. So ito hindi ubra to. So gawin natin, i-diretso na lang. Ayan guys, oh, nadikit ko na diretso. So tas nilakyan ko yung pang ano natin. Ito guys, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yon. So ayun, ano lang naman guys, kailangan yung kabilang wire merong lead, tas yung kabila meron, para madali na lang siya ikasa. So guys, pakita ko sa inyo pagkatapos na ito kung paano ko ginawa yon. Medyo kinat ko na kasi banda doon kasi nga ano lang kasi, nakapatong lang kasi yung camera ko guys eh. So ito guys, pakita ko sa inyo, no, paano ko kinabit yung positive. So yan guys, from BMS, as yung kabila naman papunta dun sa amplifier. Parang siningit lang natin yung switch guys. Ayan guys, oh. Ayan, dadampian lang natin yan ng konti guys, dikit na yan. Pwede nyo dagdagan ng LED kung kapos, pwede nyo siyang dagdagan yung LED natin. Ayan guys, dagdagan natin konti guys. Ayan guys, medyo pag ano yan, matatanggal pag nasobrahan ka ng ano dyan eh. Pero importante malinis yung gawa natin guys. Dahil after nito guys, ano lang natin to ng pang ano eh, pang seal ng wire, yung rubber na yan eh, yung rubber sealer wire. So ilalagay din nasa description din yan guys, kung saan natin binili yan. Lahat ng mga ginamit ko guys, sa description lang. So yan guys, so ganun lang kasimple guys, oh, yung pag seal. Tapos painitan lang natin ng blower. Yung blower guys, pang ano talaga, hindi pwede yan sa buhok guys ha. Para talaga sa wire yan guys, sa mga PVC na heater. So sa description din yung link niyan guys, kung saan natin binili yan. Sa lahat ng mga piyesa ko pala guys, no, sa Lazada, Shopee ko lang pinagbibili to, kaya mura lang. Pati yung speaker guys, mura lang yan. Asa 300 lang ata isa niyan. Ano na siya, full range yung speaker natin. So ito guys, so kinabit ko na yung ano, no, yung positive natin. Sa positive din sa amplifier, power tas positive.
inipit lang natin na ganun guys, ganun kabilaan, negative tsaka positive. So dapat may power na yan. So yun nga guys, power na, okay na guys, walang problema yung ano natin, maganda na yung takbo ng ano natin, power na yung amplifier. So tutunog na yan guys pag sinaksak natin yung speaker. So ito guys, oh, ano ko lang, no, positive negative, dumaan sa BMS, positive negative din, tapos ayan, negative diretso dun sa amplifier, tapos itong positive switch muna dumaan, tapos yung kabila positive din dun naman sa amplifier. So kaya tayo nagkaroon ng ano, switch, power on off switch, parang ilaw lang din yan guys, on off switch. So syempre kailangan natin yun. Ito guys, next naman, speaker naman guys, medyo nakatanggal lang, positive negative lang din yan. Yung kabila guys, left and right lang yon. So syempre full range na yung binili kong speaker guys, para subwoofer na siya, boses na siya, tapos may kalansing na siya. So nasa description lang din yung link nyan guys, kung saan natin binili. Ayan guys, oh. So ayan guys, kakasana natin to guys, pero bago yon, i-make sure lang natin na selyado lahat ng mga parts natin guys, dahil pag yan may isang nag short yan guys, sigurado sunog yung ano natin, yung ano natin, yung speaker box natin. At hindi lang yun, pwede pa tayo makadisgrasya guys, pwede masunog yung ano natin, yung bahay na, kasi kahoy yan guys, tsaka lithium yan So umiinit pa rin yan at nagkukos pa rin ng apoy guys, kahit nasabihin natin lithium. So ito, sinilyado ko lang guys, no, yung unang side muna, blower lang natin. So guys, yung plastic na yan, no, binili ko lang din yan, nasa baba na sa description lang din guys yung link yan kung saan ko binili. Yan guys, oh, sarap sa pakiramdam guys kapag nakagawa ng sarili mong ano, DIY guys. Baga sarap siya sa pakiramdam kasi ikaw mismo yung gumawa. Ito guys, doblehin natin yung kabilang side naman, yung seselyoin natin. Siyempre para sa akin, ang priority pa rin natin guys yung safety ng product natin, yung safety rin natin guys, syempre. Kasi kailangan lang lahat yan guys selyado, para talagang walang mag short circuit guys. And guys, ayun lang guys, no, selyado na siya guys. So yan, malinis. So ito na guys yung pinaka favorite part natin, yung pag install ng speaker, pang pinali ba. So yan guys, una kong install syempre yung passive radiator natin. Ito guys yung magsisilbing port nya, no, port ng speaker natin para maganda at buong buo yung bass nya. At syempre may tuning. So ang ginamit ko pala dito guys yung No More Nails, description din yung link yan guys kung saan natin nabili yan. Yung No More Nails guys, pag ito ikinasan nyo, hindi nyo na kailangan magpako syempre, kaya No More Nails yung tawag sa kanya. Talagang napakatinding adhesive to guys, tsaka mabilis siya matuyo. Yun nga lang, medyo messy ng konti guys, so magagawa naman ng paraan yan. So wag kayo mag-i-screw guys pag mga ganito, kasi maraming butas na mangyayari, pwedeng magkaroon ng singaw yung speaker natin. Syempre ayaw natin yun guys, para dire-diretso yung, para maganda yung tunog ng Bluetooth speaker natin. Ayan guys, in-install ko na guys, no. Ito guys, yung build pala na to guys, talagang matindi to,
mamahalin to, kung baga katumbas na ito guys yung mga mamahaling JBL guys eh. So ganyan kasarap yung mag DIY guys, masarap sa pakiramdam. Pag nakatipid ka na guys eh, yung quality ng tunog ang mga JBL pa. So syempre pili-pili din ng magandang speaker. So lalagay ko naman sa description guys yung speaker niyan, mura lang siya tsaka talagang maganda talaga, JBL quality talaga guys yung speaker. Kasi bago ko isinalpak yan guys eh, na-testing ko na yung speaker, talagang JBL quality talaga siya. Kaya talaga yung tunog guys ng speaker. Tsaka may throw talaga. Kasi subwoofer na rin kasi guys yung speaker na yan eh. Kaya medyo low frequency siya guys yung speaker natin. So talagang kaya guys ginastusan ko talaga to. Ine-importan talaga natin to guys para makagawa tayo ng magandang Bluetooth speaker. So yan guys no. Yan guys oh. Nakabit na natin guys. So ganun lang. Meron na rin siyang button guys na kasana natin. Hindi ko na pinakita guys yung pagbutas eh, butas lang naman yun. Ito guys, ayusin na natin yung parts niya. Hindi po, syempre hindi pwedeng aalog-alog yan sa loob guys. Lagyan natin ng adhesive yan. Kailangan yan, medyo madumi lang guys, pero ano naman, malit lang kasi yung box natin eh. Sakto lang talaga para sa kanya eh. Kaya pagkasya na lang natin guys yung mga parts natin. Gawa natin ng paraan. So ito guys, ilagay ako adhesive sa ilalim, tas dyan natin ikakasa yung ano, yung battery kasi mabigat-bigat to guys eh. Kaya dapat talaga to talagang naka-adhesive talaga to. Kasi kung hindi mo lalagyan adhesive yan guys, alog-alog yan sa loob. So yan, ayusin lang natin yung forma nya. Ayan guys, tapos na tayo guys. Sara na natin to guys. Ito, kailangan to nakatornilyo lang natin to. Ayan, okay na guys. Nakabuo na tayo ng Bluetooth speaker. Napakagandang Bluetooth speaker at napakalakas nya. Guys, ang ganda guys. So testing na tayo guys, paparinig ko sa inyo yung tunog nito. So ang ganda guys, tara na.